na ni Marilyn ang lahat. Si Aida ang nagsabi sa kanya. Marilyn, hindi ikaw ang tunay na anak ni Perlita. Ang anak ni Perlita, si Darlene. Ikaw ang tunay na anak ni Giselle at ni Ziggy. Ikaw ang tunay na Carbonell. Parehas kayong dalawa eh! Parehas kayong manloloko! Marilyn, sandali! Marilyn! Alam mo yung magaling mong anak. Sumugod siya sa resort. Alam mo yung sinabi niya sa akin? Na siya raw ang tunay na Carbonell. Di ba hindi ka naman totoong Carbonell? Ako ang tunay na Carbonell at hindi ikaw. Tingin niya ba natatanggapin siya ni Daddy sa itsura niyang yun? Get your ugly face out of this resort! Baka ako na pang magawa ko sa'yo. Umalis kayong dalawa rito. Inagaw niya lang lahat sa akin at hindi ako papayag na makuha niya rin ang pagiging isang Carbonell. Kailangan mong makalimutan muna lahat ng problema mo dito. Para naman makapag-isip ka kung ano yung mga dapat mong gawin. Meron akong kaibigan na may resort. Lapit lang dito. Jerome, salamat ah. Hindi ko alam kung ano gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Kung alam mo lang kung gaano ka kahalaga sa akin, gusto ko sa akin ka lang. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang at wala nang iba. Nasaan si Marilyn? Alam ko kung nasaan si Marilyn, nandun si Jerome. Sinubukan ko na rin tawagan pero hindi sumasagot. Alam mo, Aida, ikaw naman may kasalanan ng lahat ng to eh. Kung hindi mo sinabi ang totoo kay Marilyn, di sana hindi nagalit sa akin yung bata. Eh ako rin naman, galit sa akin si Jerome eh. Tsaka hindi ko naman sinasadyain, Perlita, eh, nakainom ako noon. Perlita, mainam na rin na alam na ni Marilyn. Lalabas at lalabas din naman yung totoo eh. Hindi mo desisyon yon. Nung nga nanahimik ka eh. Di sana nanahimik ka na lang talaga. Kita mo ginawa mo. Dinagdagan mo pa ng problema yung ginawa mong gulo. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa ako napapatawad? Hindi. Napakalaki na kasalanan mo sa akin, pati kay Marilyn at Darlene. Mabuti pang malis ka na nga. Pero si Jerome... Malis ka na. Pahinga ka na. Tulog ka na, pagod ka na. Ayoko. Ayoko matulog. Ayoko bang matulog kasi baka pagkagising ko wala ka na sa tabi ko. Hindi. Dito lang ako, hindi kita iiwan. Dito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan. Sana parati tayong ganito. Oh, bakit? Pwede naman mangyari yun ah. Jerome, ano ba naman? You know relationships don't last forever. Bakit naman hindi? Ikaw at ako, panghabang buhay tayo. Promise? Promise, promise. Promise, promise. Promise na yun. Promise, promise, promise. Pareho lang kayong lahat. Mas gusto niyo si Marilyn kaysa sa akin?
Ano nagawa ko? Morning. Good morning. Kamusta tulog mo? Ayos naman. Hindi pala ako nananaginip. Akala ko kasi nananaginip ako eh. Pero nagising ako. Kasama pa rin kita. Agkatabi tayo. Ibig sabihin, nangyari talaga yung nangyari kagabi. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya, Jerome. Sino ba naman ang mag-aakala na isang katulad mo magkakagusto sa akin? Sandali lang ah. Sige. Hello? Jerome, may asa ka na ba? Wala ka pa dito sa restaurant. Chef Andy, kanina ka pa hinahanap. Sa tawag ng tawag si Nanay Aida, hindi mo raw sinasagot. Ba't nangyayari sa'yo? Saan ka pa nagsusuot, Brad? Sige na. Mamaya na ako magpapaliwanag. Noy, punta na ako sa restaurant. Sige na. Hello? Stoy! Marilyn, pasensya ka na. Kailangan ko na umalis. Hinahanap na ako sa restaurant. Sige. Baka na din hinahanap ako sa amin. Pero susunod din ako agad sa'yo sa restaurant. Hindi. Kahit di ka magmadali. Kahit mamayang hapon ka na lang pumunta. Okay lang. Sige, mag-ayos na ako ng mga gamit. Sige, tulungan na rin kita. Mars, tumawag na kaya tayo ng pulis. Eh, wala pa rin siya eh. Mars, chill pwede. Sigurado ako nandyan lang sa tabi-tabi si Marilyn. Pag pinapulis mo yan, lalong magagalit yan sa'yo. Di ba nawawala si Jerome, sabi ni Aida? Eh, sigurado ako magkasama yung dalawa. Baka naman kasi may nangyari ng masama. Nag-aalala lang ako. Oh, Marilyn! Oh. Bakit ngayon ka lang dumating? Kanina ka pa namin hinihintay. Pinag-aalala mo naman ako eh. Gusto ko naman po talaga magpaalam, kaya lang hindi ko po alam kung kanino. Dalawa nanay ko, di ba? Parehas pa sila nag-aaway. Uy, nag-aalala na gusto yung nanay mo sa'yo. Alam niyo po, huwag na po kayong mag-alala sa akin kasi hindi naman ako tunay na anak, di ba? Excuse me lang po, pasok ko lang po. Ayun, buti naman dumating ka na, Jerome. Ano ga? Kanina pa kami naghihintay din eh. Ang daming kulang sa tao din eh. Pasensya na, Yung Nanay Aida mo, tawag pa ng tawag. Pasensya na po, Chef. Ay, bilis na magtrabaho na. Naku, dali, naku. Ay, magtulungan tayo. Opo, ito, gagalaw na nga po eh. Teka, Relax. ito na po, gumagalawan. Oh, ito. Brad, saan ka ba kasi nanggaling? Sa beach. Ano, sa beach? Nanggaling ka sa beach? Alalang-ala sa'yo yung nanay mo. Tapos hindi kami magkaugaga dito. Tapos ikaw nagtatampisaw ka sa beach? Si Marilyn kasi, no, yung sinamahan ko, ang dami-dami kasing problema eh. Sinamahan ko para makalimot-limot lang. O, effective naman ba? Nakalimutan ba niya yung problema niya? Yun, ano, Oh, ano? minom kami. Tapos kalasingan. Malamang, malalasing kayo. Uminom kayo eh. Oh, tapos? Sa atin na lang ta. Huwag pagkakalat ha. Ano yun? Ikaw si Marilyn. Sabi ko na nga ba, Brad, gusto mo yun? Ayaw mo lang aminin eh. Hindi ganun yun. Ay, hinalika mo na, ganun na din yun. Hindi mo naiintindihan eh. Lasing ako. Lasing siya. Oh, Hinalikan ko siya. Hindi naman si Marilyn yung nakita ko eh. Si Darlene. si Darlene? Oo. Ay, buksan mo! Marilyn! Josie. Si nanay po. Yaman din lamang ay mong kausapin ay yung nag-deliver ng embutido. Baka mamaya, mabinat pa siya.
Okay na yung nanay mo. Isang bagay lang naman na hindi okay yun, no? Hay nako, kung nakita mo yung nanay mo kagabi, alam mo ba? Halos hindi na yan natulog sa kakahintay sa'yo. Hindi ko naman po sinasadya na pag-alalahin si inay eh. Pero kailangan ko lang po talagang gawin yun. Lumayo sa lahat ng ito. Siguro naman po may karapatan ako gawin yun, di ba? Sobrang dami na nangyayari sa amin ngayon. Kaya mag-isip. Naintindihan kita, pero sana hindi mo na yan ginawa sa nanay mo. Saan ka ba kasi nagpunta? Sa beach po ng kaibigan ni Jerome. Ay! Diyos ko! Tama ako! Magkasama nga kayo ni Jero. Sus! Alam mo, Mama Josie, ang bait-bait niya. Hindi talaga niya ako iniwan. Sus! Teka muna. Kayong dalawa ni Jerome? Magdamag? Sa beach? Hoy! Anong ginawa niyo? Mama Josie, makareact naman. Oh! Ano? Wala po. Wala ka dyan? Eh parang naiihi ka dyan sa kilig. Naku, nagtatago. So, okay. Mama Josie! Josie, ano ba nangyayari? Nahiya ako. Ano ka nangyayari? Kinis niya ako. Kinis niya ako. Oh my God! Sa tulog! Oh! Teka na. Beth, ibig sabihin, nung hinahalikan mo si Marilyn, nakikita mo si Darlene? Hindi ko na rin maintindihan. Lasing kami. Lasing ako, tapos nangyari na lang. Oh, tapos, anong sabi ni Marilyn? Ito na. Iniisip niya kami. Kayo na? Brad, patay tayo dyan. Malaking problema yan. Mama Josie naman. Kasi, ang sabi niya sa akin, gusto niya daw ako lang daw, tapos nagsiselos daw siya kapag meron akong ibang kasamang lalaki. Mariosep! May boyfriend na to si Marilyn! Mama Josie! Diyos ko! Ano? Baka marinig ka ng mga kapitbahay. Ay, wala akong pakialam dyan sa mga kapitbahay na yan! Marinig nila! Buti nga, mainggit yan! May boyfriend ka nun! May boyfriend na si Marilyn! Mama Josie! Ano? Hindi ko naman boyfriend si Jerome. Arte? Hindi mo boyfriend? Di ba kinis ka na? Tapos sabi niya sa'yo, gusto ka niya. Uy, ano ba yun? Ganun ba yun? Ano sa tingin mo? Sa bagay, wala din naman masama kung magkakagusto sa akin si Jerome, di ba? Dahil ba pogi siya at ako ganito lang, di siya magkakagusto sa akin, siguro naman may pag-asang talagang magkagusto siya, di ba? Tama. May boyfriend na ako. Mama niyo! Oh, ang balak mo. Sabihin mo ba? Alam ko na yung dapat kong gawin. Ang gagawin mo? Pero ayoko siyang saktan eh. Naku, patay tayo dyan. Si Marilyn pa man din yan. Naalala mo, nung nagtago tayo, tas galit na galit? Oh, ayaw ka pa nga kausapin eh. Tapos kung di mo sinuyo, di ka papapansinin. Sa tingin ko sa tingin ko lang naman, okay lang naman kahit di mo sundin yung advice ko, pero payong kaibigan, mas maaga mong sasabihin kay Marilyn, mas makakabuti para sa inyong dalawa. Darlene? My gosh. Gulo. Darlene? Oh my gosh.
Darlene. Darlene. What is this? Anong ginagawa mo dito? Bakit ang gulo ng kwarto mo? Akala ko ba... Don't tell me affected ka pa rin hanggang ngayon kay Jerome. No. No. I just don't like seeing him with Marilyn. Akala ko ba you don't want him na? I don't. Ayoko lang na silang dalawa yung magkasama lagi. Ang loser ko naman nun, no? Pinagpalit niya ako sa ganong itsura. You have a point there. It is kinda insulting. But you can try to convince yourself na ayaw mo na kay Jerome. But as your friend, I really and truly think you're still not over him, Darlene. Alam mo, kahit na gaano pa kadaming beses mong sabihin na ayaw mo si Jerome, in your heart, si Jerome pa rin yung gusto mo. Okay, one thing's for sure. Hindi kayo magkakabalikan ni Jerome hanggat nandyan yung Marilyn na yan. Okay? Kaya kung ako sa'yo, bilis-bilisan mo yung pagkilos mo. Kasi baka lalo silang magka-developan sa isa't isa. Sabihin mo na, kaya mo yan. Sabihin ko to. Ito yung tama. Game ka na? Teka lang. Game ka na ba? Marilyn! Ay, bakit? Alam mo, mukhang blooming ka ngayon, ha? Tsaka, parang may magandang nangyari sa'yo kagabi. Wala naman masyado. Wala? Pero salamat, ah. Oo, ang ganda mo ngayon. Ay, teka. Mag-uusap muna kayo. Oo, Sige, nga. Marilyn, may gusto sana ako sabihin sa'yo. Pwede ako muna. Jerome, ang totoo niyan, hindi pa rin ako makapaniwala dun sa nangyari kagabi. Kaninang umaga nga, kinukulat ko yung sarili ko kasi hindi talaga ako makapaniwala. First time ko kasi magkaroon ng boyfriend talaga. At hindi ko alam kung paano ba magiging isang girlfriend para sa'yo. Pero Jerome, gagawin ko ang lahat para maging masaya ka, para maging isang mabuting girlfriend para sa'yo. Ay, sandali lang ah. Hulaan ko. Hindi mo nasabi, no? Nakita mo naman si Marilyn, di ba? Ang saya-saya niya. Paano mo sasabihin yung ganong klaseng balita? Ko, bahala ka. Pero, mas patagalin mo para kay Marilyn, mas masasaktan yun. Masyadong maraming pinagdadaanan ngayon si Marilyn. Ayoko nang dagdagan. Ano pinagdadaanan niya? Pasensya ka na, Noy, ha? Pero hindi ko muna pwedeng sabihin, eh. Gahanap na lang siguro ako ng tamang tiyempo para sabihin sa kanyang lahat. Okay, Chong. Ko, bahala. Tara, matungo na ako. Patapos na. Marilyn. Harry, order ka ba? Hindi. Gusto na kita invite lumabas. Kung okay lang. Harry, kasi hindi ako pwede eh. Okay lang. Kung gusto mo, after ng trabaho mo. Or sa weekend. Hindi rin ako pwede mamaya, bukas, saka sa mga susunod pang araw. Harry, may ipagtatapat sana ako sa'yo.
Kami na ni Jerome. Boyfriend ko na siya. Alam ko masyadong bilis. Kahit ako, nabigla din ako eh. I'm sorry. Wala yun. Hindi ka dapat mag-sorry sa akin. Alam ko namang si Jerome talaga yung gusto mo. At masaya ako para sa inyo. Salamat, Harry, ah. Bait-bait mo talaga. Wala yun. Huwag ka mag-alala. Malay mo, nandiyan lang sa tabi-tabi yung babaeng para sa'yo. Sigurado ako na makakaharap ka rin. Sa tingin mo may possibility na magustuhan ni Jerome si Marilyn? Why not? Mag-best friends naman sila, diba? Marami kasi nangyayaring ganun eh. Una, mag-best friends sila, then they spend a lot of time together, tapos magkakadevelopan sila, and before you know it, they're in love. Okay. I get that. And besides, alam naman natin na mahilig sa animals yung ex-boyfriend mo. Alison, tama na. Ikaw naman kasi, kunwari ka pa eh. Aminin mo na kasi na you still like Jerome. At habang ikaw, nandito sa Manila, malayo sa resort, magkasama silang dalawa. And they're probably getting closer every minute. Can you please stop it? I've heard enough from you. Stick to the truth. Jerome, I heard the good news. Congratulations. Masaya ako para kay Marilyn. Natutuwa ako dahil masaya siya. Sa inyong dalawa. Salamat. Talagaan mo siya mabuti, ha? Huwag mo siyang paiyakin. Huwag mo siyang sasaktan. Dahil kung hindi, ako makakalaban mo. Talaga nung kuloko yun si Marilyn, ah. Oo nga, Nay, kaya nga lalo ako nagigilty eh. Ang dapat na maging boyfriend ni Marilyn yung karapat-dapat sa pagmamahal niya. Mas pinatatagal ko pa, mas lalo ko lang pinapahirapan ng sitwasyon. Sayang nga lang, hindi siya magiging permanente na nakasulat dito sa buhangin. Pero alam mo ba kung saan hindi mapupura yung pangalan mo tsaka yung pagmamahal ko para sa'yo? Sa puso ko. Hindi ka naman kasi dapat pang pumunta sa resort. Ano naman ang gagawin mo doon? Tantanan naman na si Marilyn. Hindi ako titigil. Ticket daw to eh. Concert. Kayo na lang ni Jerome magpunta. Dali, mag-date kayo. May boyfriend ka na pala, hindi mo malang sinasabi sa akin. Alam mo na ba sasabihin mo kay Jerome when you see him? Basta ako nang bahala doon. It looks like you're too late, Erlene. Susundan natin sila.